Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Bantala Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang himala ng Panginoon Kristo sa may sakit. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po doon sa Bagong Tipan. Kung mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos, pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 8, talatang 5 hanggang 8 at 13. Ito po ang mensahe. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitan sa hukbong Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po ay na-paralysis. Siya ay nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan. Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo. Ayon sa inyong pananalig, mangyayari ang hinihiling ninyo. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Ipapatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 8, talatang 17 hanggang 19. Ito po ang mensahe. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa buong Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may kapangyarihang nagmumula sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Mateo pa rin, Kabanata 8, talata 14 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyanan nito. Nakaiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae. Inipsan ito ng lagnat, bumangon at naglingkod sa kanya. Ang gabing yon, dinala ng mga tao kay Jesus ang maraming inaalihan ng demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya. Ito matupad ang sinabi ng propeta Isaías. Kinuha niya ang ating kahinaan at binata ang ating karamdaman. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 16, talatang 23 hanggang 24. Ito po ang mensahe. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihiling sa Kanya. Sa pangalan ko, kung humingi kayo at kayo itatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Yan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Yan. Ngayon po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na ang himala ng Panginoon Kristo sa mga may sakit. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang papapahalaga sa ating buhay sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at kanyang mga isinugo upang tayo ay bigyan ng pagkakataon ng mapagaling ng ating karamdaman. Ang Panginoon Diyos ay naglagay ng mga manggagamot, may kapangyarihan
upang mapagaling tayo sa karamdaman. Kagaya ng ginawa ng Panginoon Kristo. Siya ay mayroong kapangyarihan na maghimala upang gumaling ang mga karamdaman, lalong-lalo na yung mga walang lunas. At binigyan din niya ng kapangyarihan yung mga apostol na makapagpagaling ng mga karamdaman at makapagpalayas pa ng mga demonyo o masasamang espiritu. Ngayon ay yung mga may sakit ay tayo ay binigyan ng pagkataon ng ating banal na Panginoon Diyos na binigyan niya ng kahalagahan yung ating buhay bilang pagmamahal niya, bilang kahabagan niya na tayo binigyan ng pagkataon na mapagaling. Kaya tayo magkaroon ng malaking pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos upang tayo mapagaling sa ating karamdaman. Kagaya nitong ating mga binasa na yung pananampalataya ng isang kapitan ng Romano ay kahit hindi niya napuntahan pa dun sa bahay ay kung ikaw ay may pananampalataya, hindi lamang para sa sarili mo kundi para sa ibang tao ay gagaling ang kanilang karamdaman. Kaya tayo, kung tayo ay pwede nating ipagdasal at ipanampalataya sa Panginoon Diyos ang karamdaman ng ibang tao upang ito'y gumaling. Kaya kung tayo may malaking pananampalataya, maaaring mapagaling natin ang ibang tao sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Aside from that, mayroong ang kagaya ng Panginoon Kristo nga na practically pwede tayong pumunta roon at para mapagaling ng ating makaramdaman na kaya maghimala ng pagpapagaling. Mayroong mga ganong mga tao na isinusugo at binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ngayon ay tayo naman ay bilang nananampalataya nga ay pwede tayo magkaroon ng tayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos sa kalangitan sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at pwedeng mahiling natin na mapagaling nga ang karamdaman ng sino man or maging sa sarili natin kung tayo ay mayroong karamdaman. Pwede yung tinatawag na pray over, pwedeng gawin natin yon sa ating mga kapamilya o sino man tao or else we pray for others na gumaling ang kanilang karamdaman. So kung ganon kalakas ang iyong pananampalataya at paniniwala sa Diyos, gagawin ng Diyos yan sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Kaya ganon katindi yung kapangyarihan ng Panginoon at paghimala na kaya niyong gawin. Yung mga may lagnat lamang ay ito dapat ay hindi natin baliwalain. So tayo pwedeng humiling para mapagaling tayo. At yung Panginoon Kristo na maghimala sa yung may lagnat, kapag magkatarangkaso ka, napakahirap kumilos nun. Pero na maghimala ang Panginoon Kristo, naglilingkod agad sa Kanya. Kaya noong mga panahon noon, ganon pinakita ng Panginoon Diyos ang pagmamahal niya sa buhay at mga tao na mapagaling yung mga karamdaman. Lalo na yung mga naalihan ng demonyo at siyempre tayo ay pinalaya niya sa kapangyarihan ng demonyo para tayo mabigyan ng pagkakataon sa ating naging pagkakamali na makapamuhay ayon sa kanyang kalooban at makaisa tayo sa buhay ng walang hanggan. So yun, ganyan tayo naalagaan ng Panginoon Diyos para masunod natin yung kanyang kalooban. At iwasan natin yung pagkakamali o pagkakasala para hindi tayo vulnerable sa sakit. Dahil sa kung tayo nagkakasala, tayo madaling magkakasakit. Lalo na yung pagkakasala natin ay ang pagkakasala na tayo ay yung pinipinsala natin ng sarili kagaya ng mga bisyo. So tayo ay tayo manampalataya na tayo ay humingi ng kapatawaran at para tayo mapatawad sa ating mga pagkakasala at tayo mapagaling sa ating karamdaman. At huwag tayo magkasala para hindi tayo vulnerable sa mga sakit. So tayo ay sumunod doon sa kanyang kalooban at manampalataya tayo. Iwasan natin yung pagkakamali upang hindi tayo mapahamak kagaya ng pagkakasakit, kagaya ng iba't ibang kapahamakan kapag tayo ay gumagawa ng pagkakamali. Sapagkat yung mga nagkakamali ay kapag patuloy na nagkakamali, yan ay nauwi sa kapahamakan. Yan ang sinabi ng ating banal na Panginoon Diyos. At practicality naman ay kapag talagang ikaw ay gumawa ng hindi mabuti, either bisyo, gumawa ka ng masama sa kapwa-tao, mapapahamak ka sarili mo, at kung gagawa ka ng hindi mabuti, maaaring mapahamak ka, hulihin ka ng batas. Or else ikaw ay yung mag-intervene ng Diyos para saan ka sa mali mo pagkakamali. Kaya yung mga tao na mga hindi nagpapahalaga dun sa pagpapahalaga ng banal na Panginoon Diyos
ay huwag niyong kunin ang mga buhay ninyo sa pamamagitan sa demonyo o sa paggawa ng mabuti. Kundi, kumuha kayo ng proteksyon sa buhay niyo at pagpapahaba ng buhay niyo sa naglalang sa atin sa Panginoon Diyos. Kaya pwede kanyang bigyan ng paulit-ulit na buhay. Kaya parang hininga mo, magiging na Excel ka, pwede patay buhay ka ron. Pero kayang gawin sila ng Diyos yan, na ikaw ay bigyan patuloy ng buhay. Kaya yung buhay natin at protection natin, kunin natin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng di mabuti, sa hindi pamamagitan ng pananampalataya mo sa mga demonyo. Hindi ka magkakaroon ng buhay dyan dahil pagkakasala yan. Kamatayan, kapahamakan lamang ang aabuti mo sa paggawa ng mali. Pananampalataya nyo sa demonyo o sunod nyo sa demonyo o paggawa ng hindi mabuti. At kayo pwedeng magdulot din ng karamdaman sa inyo yung paggawa ng hindi mabuti. Lalo na kung kayo ay walang pananampalataya sa Panginoon. Bagamat, kung kayo magsisisi at gagawa ng mabuti, maaari kayo bigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos. Bilang pagmamahal niya sa bawat isa na tayo ay, bilang pagmamahal niya sa buhay ng mga tao, na binibigyan tayo ng pagkakataon para sa buhay na walang hanggan at mapagaling tayo sa ating Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng ating madalang Panginoon Diyos. At ganyan sa Kanya makabagin. Ngayon man, kung kayo ay hindi mananampalataya sa Kanya, magdudulot kayo ng pagkakasakit pa ng ibang tao, magdudulot kayo ng kamatayan ng ibang tao, syempre hindi papayagan ng Diyos yan. Unang-una, lagay siya ng mga pamahalaan at syempre ang Diyos ay pakikialam. Hindi lamang doon sa walang humpay na mapayapang pangangaral para tayo mabuti. Syempre mayroon ding pwersa na ginagawa ang Diyos para doon sa mga nagkakamali na pasaway. Lalo na, hindi na ito kakakibad nila yung mga masama sa gobyerno. Yan. So muli, sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelizations sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual, sa inyong pagtanima at pakikinig ng mabuting balita. Yan. Kinakailangan tanimahin natin ito sapagkat itong iniyag na Panginoon sa Kristo, itong mabuting balita, ito ang iuusga sa atin ng banal na Panginoon sa Kristo, banal na Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. So, kaya ito yung basihan, parang ano to, kumbaga man ay parang ethics and republica, parang gano'n, parang IRR and republica o batas na siyang ipapataw sa atin ng Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. Kaya dapat tayo ay sumunod dito na mamold tayo ang ating puso at isipan and how we live na mabuti. So kaya tayo minumold ng ating banal Panginoon Diyos na tayo ay para masunod natin yung mabuti, para tayo maging makatarungan, para tayo ay hindi gumagawa ng mali. So itong mabuting balita ang siyang pag hindi natin nasunod ay iuusga sa atin ito natin pagdating ng takdang panahon. Kaya dapat natin sundin ito. So muli, sana ay naliwanagan kayo at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan sa spiritual at pang-araw-araw na pamumuhay na yung ay magkaroon ng malaking pag-asa at kahalagaan ng inyong buhay, manampalataya tayo sa Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng karagdagang buhay kung tayo nagkakasakit, pag-himala niya tayo, lalo na kung mabigat yan. So, bigyan ng pagpapahalaga ang buhay ng natin at ganoon din sa ating kapwa ay panalangin natin kung sila nagkakasakit na sila ay gumaling ang kanilang karamdaman. At doon sa interpretability patuloy, naway gabayan tayo ng ating banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. At tuloy akong nananampalataya ng paggabay ng kaliwanagan at ang pagmimilagro ng ating banal na Panginoon Diyos. Panginoong Kristo at Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan at pag-aapresyon. At iba't ibang mga paghihimala at kapangyarihan sa ating paglilingkod na ito ng pagbabahagi ng mabuting balita at paggabay sa mga kapamalan at sa lahat na mamuhay ayon sa mabuting balita at manampalataya sa Panginoon. Yan. Sana ay patuloy tayong gabay ng banal na Santa Maria sa pagbabahagi ito at pagpapalod sa katawan. Sa Interfaith Unity ay patuloy na magkaisa tayo sa ating mga reliyon ng nanampalataya at walang pananampalataya. May iwasan natin yung mga hate crimes, hindi pagkakaunawaan, sigalutan, hindi pagkakaintindihan, nauuwi sa awayan, sigalutan at karahasan. Bagkos ay sa pag-unawa
naman natin ay nagkaroon tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan, yan, pagtutulungan. At mahikayat natin ang lahat para dito, mula pamilya, komunidad, bawat bansa at ang mundo, bawat maniki, lahi. Yan. At doon sa CBCPN Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo na ng Espiritu Santo, ng banal na Santa Maria, at patuloy yung pagbuklungin ng sangkatawan sa pananampalataya sa ating Panginoon, sa mula Panginoon sa Kristo at mabuti. Sa ating mating na kainan, patuloy na tayo maasa ng paggabay ng banal na Santa Maria, patuloy subo siya at pag-imanayin sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at mabuklod natin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo. Patuloy niyong patuloy kayong mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin niyo yung karapatang tao. Sa gayon ay makikinabang yung inyong mga nasasakupan at makapamumuhay sila ayon sa karapatan. At higit sa lahat, makapananampalataya sa dalang lubos sa ating banal na Panginoon, sa mula Panginoon sa Kristo at makapamumuhay ayon sa mabuting balita na protektado ng ating mga kanal. Ay magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay tayo patuloy na gabayan ng kaliwanagan ng proteksyon ng ating at inadalangin natin na ang gabayan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo at pinakaliwanagan mula Banal na Santa Maria, maliwanagan ang Santo Papa at siya ay pag-imalaan ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Ako saan ay nag-suffer ng karamdaman ng ating Santo Papa ngayon doon sa kanyang sakit na bronchitis. Sana so, pag-imalaan ng ating banal na Panginoon Diyos, maliwanagan siya at gumaling yung kanyang karamdaman. Inadalangin natin na sa ating banal na Panginoon Diyos yan. Pinapanampalataya natin ng Diyos. Magandang hapon sa inyo lahat at kaya hindi lamang siya. Lahat ng may karamdaman, sana ay mapagaling ang kanilang karamdaman. Patawarin sa pagkakasala yung mga nagkakasala at mapagaling ang kanilang mga karamdaman.